Ano na yung total na nagasto namin sa loob ng 5 weeks sa Pilipinas na holiday. God, ang laking pera. Ayan. So, ito na siya. Hello guys! So, isi-share ko sa inyo kung magkano yung nagasto namin sa loob ng 5 weeks holiday namin sa Pilipinas. So, ito na vlog ko siya sa TikTok at may nagtanong. So, ito guys yung full details ng 5 weeks naming holiday sa Pilipinas kung magkano ang total na nagasto namin. So, para sa hindi nakapanood doon sa TikTok guys, may nagtanong kasi doon. So, ang ticket namin guys, tatlo kami is 328,000 pesos. Ngayon, magtatanong kayo, bakit ganun kalaki ang ticket? So, parang hindi ka panipaniwala, di ba? So, explain ko sa inyo guys. Pag mag-holiday kasi kami, mapilipinas man or mapaibang bansa, may preference kami kung saan namin gustong umupo sa loob ng eroplano. So, kami, ang gusto namin lagi is sa may bintana. Ngayon, kung halimbawa, dito ka galing sa UK, tapos ang promo na ticket is 800 pound. So ngayon, kung 800 pound ang babayaran ninyo, hindi ninyo alam kung saan kayo uupo. Na unlike pag kami guys, na pipili kami na doon kaming tatlong banda na magkaupo, na magkasunod-sunod umupo o magkatabi-tabi sa may bintana is mag-iiba ang presyo nun guys. Mag-iiba. Kaya, yung ticket namin na 900 sana, naging 1,400. Kaya in total niya, nasa, sinabi ko, 328,000. Pero, yan guys, is kasama na yung ticket namin galing sa Manila, papuntang Aklan. So, return yun siya ha. Hindi ko lang alam. Basta tinotal lang at inabot siya ng 328,000. Kasama yon, tatlo kami papuntang lugar namin sa Aklan. So, ticket pa lang yon. Ngayon, i-explain ko sa inyo guys na kung magkano ang 5 weeks. Let me say something guys. Nung umuwi ako noon, kasya pa ang 200,000. Pag umuwi ako lang at saka anak ko. Kasya pa or 300,000. Kasya pa yan guys sa loob ng isang buwan. Ngayon, pag uwi kayo ng Pilipinas, hindi na kasya ang 300,000. So, isi-share ko sa inyo ngayon guys kung saan at kung ano yung aking mga pinagastuhan nung umuwi ako ng Pilipinas. Para sa akin, is all worth it, guys. It's all worth it. Kasi, it's just a money. Pagbalik namin dito sa UK, magtatrabaho ulit, it's fine. It's fine for us. Kasi kaya nga holiday. So, ngayon, i-share ko sa inyo, guys. So, ang una namin ginawa doon sa Pilipinas, before na maliwanag sa lahat, umuwi pala kami guys, hindi sabay-sabay. Dalawa lang kaming ng anak ko, umuwi muna 2 weeks ahead. So, sumunod yung aking partner after 2 weeks. So, syempre, obviously, pagbalik namin, magkatabi na kaming tatlo. So, sa may bintana pa rin yun. At saka, pag sinabing may bintana, may bintana, guys, so mag-stop over. Halimbawa, galing kami ng UK, papuntang, ang stop over namin is nasa Saudi, nasa may bintana pa rin kami. All the way yan, guys. So, papuntang Pilipinas at pagbalik sa dito sa UK, ang upuan namin sa may bintana talaga. Kaya ganun, kalaki yung binayaran namin. So, ngayon, eto na, isi-share ko sa inyo. So, pagdating ko doon ng first couple of days, ang una ko talagang ginawa, or kaming dalawa ng anak ko is, pina-check up namin yung nanay ko, yung tatay ko, at yung mga kapatid doon na naiwan. So, para mapabilis ang proseso, pumunta kami ng private check-up, general check-up yun, guys. So, in short, ang binayaran namin sa general check-up in total sa mga kapatid kong lalaki at saka nanay-tatay ko. So, in short, pati sarili ko guys, nagpa-check-up din ako doon. So, inabot kami ng 24,000. May blood test, urine test, and all. So, hindi pala. Ayun lang, general check-up ng urine and blood test and ECG, something like that, x-ray. So, inabot kami ng 24,000. So, dahil sabi ng anak ko, hati tayo ma. So, naghati kami. So, yun, binayaran ko is 12,000. Tapos sa anak ko is 12,000 din. So, pangalawa guys, so bago umuwi yung aking foreigner, kung nakita ninyo dyan sa aking TikTok, nung sinundo ko siya, so bago pa yan, nakaset up talaga yung aking plan na, so I have to sort them out bago siya uuwi para walang hassle. So, next nun,
pinalitan ko yung cellphone ng mga kapatid ko. So alam niyo naman siguro kung magkano yung cellphone ngayon. So yung nanay ko, tatay ko, dalawang kapatid ko. So binilhan namin ng cellphone. So umabot siya ng nasa 24,000 kasi ang binili ko lang yung tag 8,000. Okay na yon, may cellphone na yun. Cellphone na rin yun. Ayan, so 24,000. So and the end of this guys, ito total ko kung magkano ang total ng aking nagasto. Galing yun sa account ko guys. Galing yun sa account ko or sa joint account namin ng partner ko. So, pangalawa, napunta kami ng dentist. Check up lang sila. Di nila kailangan. So, ako lang, nagbayad ako ng 5,000. Tapos, salamin ng nanay at tatay ko, pinalitan ko din. So, inabot kami ng 8,000. May mga resibo ako niyan, guys. May mga resibo ako para klaro lahat. Ayan. So, syempre, in 2 weeks time, na nauna kami doon sa Pilipinas, guys, meron, syempre, hindi talaga matigil yung Red Horse. Yung inom talaga, guys, ginawang tubig sa Pilipinas. Ganon, sa 2 weeks. Syempre, kinain ko na yung mga ginataan doon bago pa dumating yung aking foreigner or apam. Yan. So, kinain ko na yun. So, syempre, ang araw-araw na pamalengke. So, hindi ko yan inad dito. So, iyaan. So, at saka, ito pa pala, tinubos ko rin yung mga alahas na nakasangla. Yan ang papel ko, tuwing uuwi ako, tutubos ng alahas. So, yan siya guys. Siguro nasa roughly 8,000 siya. Ayan. So, ngayon, i-make it short natin, iwanan natin kung magkano yung nagasto ko sa loob ng 14 days na yan, ng pamalengke, mga pasalubong. Ay, hindi pala guys. Siyempre, andyan yung aking mga pamangkin. May mga pamangkin ako guys na hindi ko nakita ng ilang taon. So, nag-spend ako ng time sa kanila. Ito pala siya. So, pinag-shopping ko yung mga pamangkin ko para pantay-pantay lahat. Siguro roughly ang na-shopping ko sa kanila in total nasa 30K. Para pare-parehas. Siyempre, treat ko sila a few times. Tapos, pinag-shopping ko. So, mga ganun inabot ng 30,000. It's okay. Tapos, ito pa pala. Pinagawa ko yung laundry area. Yung para hindi mahirapan yung nanay ko at kapatid kong babae doon, pina-extend ko yung labahan nila, yung area ng labahan nila. Oo, so roughly ang gasto ko doon is nasa 50,000. Laki, di ba? Tapos, nagpapintura ako ng bubong, mga nag-repair. Ayan, may listahan ako, guys, Ayan yung aking listahan, oh. Ayan. So, may mga repair yan siya sa bahay. Hindi talaga pwede na pag-uwi mo ng Pilipinas, walang repair. May repair talaga siya. OFW lang ang nakaalam ng mga ganyan. So, siyempre, bumili din ako ng bagong gamit. Ayan, oh, may listahan ako dyan. Ayan. So, may bagong gamit din akong binili para, siyempre, matanda na yung nanay at tatay ko. So, binilhan ko sila ng para easy access para sa kanila. So, ginawa ko ng electric yung mapaganda ang kanilang buhay. So, electric hindi, yung mini oven nila. May oven kaming malaki. So, pero binilhan ko pa rin sila ng maliit na mini oven. Tapos, yung microwave. So, yun. Tapos, ano pa ba? Ang binili ko, yung mga electric nila. Basta electric. Ayun na yun. Yun. So, inabot ako. Tapos, may binili akong aparador. So, siguro inabot siya ng 50,000. Yun eh. Kasi yung aparador, per aparador is 15,000. So, dalawa yung binili ko. So, 30,000. Tapos, siguro sobra pa ng 50,000. So, 50 lang yung aking sinulat dito. Ayan. Nasaan na? Sana. Tapos, so, eto pa pala, may binila akong lupa long time ago. So, naglakad ako ng land transfer. Ayan, may land transfer yan siya. So, inabot ako ng 20,000 kasi meron pang dapat i-clear doon. So, asan na tayo? So, ngayon, eto pa pala. May pasalubong. Ang pasalubong ng total ko is 50,000. Ayan. So, bumili ako ng mga leather na pitaka. Ganun. Mahal din yan dito sa UK. Tapos, yun. So, pagdating ngayon, ito na. Ito na ang pinakamahal at pinakamagastos. So, nung dumating yung aking apam doon sa Pilipinas, so, nag-rent kami ng private na beach. Yun ang sigurong pinakamahal na, hindi naman sa
sa 2 nights and 3 days, siguro yun yung pinakamahal na binayaran namin. So, inabot ako ng 45,000. Bakit 45,000? Kasi nga, kasama na doon yung pagpapaluto namin. Tapos, 15 kami in total sa beach na yon. At andun kasama na yung inom. Tapos yung mga pinsan ko, pag may dumaong na bagong ahon ng mga isda, bumibili sila, tapos niluluto namin. At ano pa ba? So in total siguro guys, nagasto ko doon mga nasa 48 o 50,000. Tapos bumibili pa kami sa ibang tindahan, mga ganon. Kasi nirent namin, may karaoke pa, may pa-request ka kung ano pa ang gusto mong ipaluto, ganon. So siguro inabot ako ng 50,000. Ang laki, diba? Ang laki. But it's okay. Is it worth it? Yes. Spending my time with my family. So, yun. So, ito, ang 50,000 na yan, kasama na yung aking apam. Nag-enjoy kami? Nag-enjoy yung aking apam? Yes. Nag-enjoy siya. At dyan nangyari yung hindi ko inaasahan na mangyari that night. And soon, sa vlog, sa susunod kong vlog, abangan nyo. So, ngayon, kung ito-total ko guys sa loob ng 5 weeks na yan na pagkain namin, siguro roughly nasa 2,000. Bakit 2,000? Kasi ang 1 kilo ng manok pag uwi ko, nasa 350 agad. So siyempre, pag nasa holiday ka, nandyan yung mga pamangkin mo, nandyan yung mga kapatid mo, tapos nandyan yung, siyempre magluluto na hindi para lang sa pamilya. Lakihan na ang luto. Plus, kasama na yung inom. Oo, parang pang si Santa Claus, sige lang ng sige, ganon. Si Santa Claus. Hanggat may lumalabas, sige lang ng sige. So, ganon. Tapos, syempre pag may kasama akong foreigner guys, hindi talaga matigil yan hindi talaga matigil yan ng bahay. So araw-araw may pinupuntahan kaming resort. So kung saan-saan kami nakakarating ng mga resort. Nakita ninyo ang last vlog ko, meron pumunta kami ng floating cottage. So mahal din yan guys. Mahal din yan, nasa 10,000 yata siguro yung binayaran namin dyan. Kasi nga, mag-request ka ng ipapaluto, tapos ihahati doon, bayaran mo yung cottage for whole day. So, yun siguro na pamahal kami sa pagkain, plus kasama na rin yung inom. Hindi ka kakain sa Pilipinas na walang kasamang inom. Okay? Ganun doon. So, siguro, ang araw-araw namin, lagay ko lang 2,000, hindi kasama dyan yung inom. Siguro nasa roughly 80,000. Yung sa loob ng 5 weeks na pagkain namin. Isama ko na rin yung, syempre lalabas kami, pupunta ng Chowking, pupunta ng Manginasal, pupunta ng Pizza Hut, or kung saan kami makakarating. Basta hindi talaga kami guys tumitigil ng bahay. Araw-araw, lumalayas kami. Oo, ganun pag may kasama kang foreigner. So, pag sa inom naman, so magkano ang isang bote ng Red Horse? O, diba? Etong total na to para sa akin lang to guys. Hindi ito kasama yung gasto ng anak ko. Akin lang ito. So, siguro nasa total ang inom, nasa, hindi ko alam, hindi ko matanto eh. Kasi may emperador, may eto walang party guys. Hindi ako nagpa-party dito. Hindi ko alam, nasa 30,000 siguro, hindi ko na mabilang. Kasi halos araw-araw, magkano yung isang kahon? Bahala na kayo mag-calculate dyan. Siguro nasa 50. Ganon. Magkano yung isang kahon ng Red Horse? So, ganon. So, ngayon guys, ito total ko sa inyo kung magkano yung aming nagasto. Okay? Nandito na siya. Ito total ko na. Ayan na. Ito total ko na kung magkano na yung total na nagasto namin sa loob ng 5 weeks sa Pilipinas na holiday. God, ang laking pera. Ayan. So, ito na siya. So, 328,000 na ticket namin. So, tinotal ko yung pagkain namin, inom, araw-araw. Tapos, sinama ko na yung pasalubong nasa 170,000. Pasalubong at pagkain namin sa araw-araw at saka sa inom, nasa 170,000. Mahal, di ba? Ang laki, di ba? Guys, may mga kapatid ako, ang mga kapatid ko may barkada, ang anak ko may barkada, ako din may mga barkada din doon. So, hindi talaga maiwasan, tsaka hindi ka iinom nang walang pulutan. Could you imagine guys? 5 weeks, okay? 5 weeks. 5 weeks. So, 170
Yan yung 5 weeks na pagkain at saka inom, pasalubong. And then 328,000 yung ticket namin. At saka ang 260,000 guys in total, yan yung sinasabi ko kaninang eye test, land transfer, medical check-up, ano pa ba, hinugta, yung pumunta kami sa private beach, yung mga sinangla na lahas, yung lahat na basta nagasto ko, ayan, nasa 260,000. Yung mga binili kong aparador, pina-repair ko sa bahay, lahat-lahat na nasa 260,000. So ngayon guys, magkano yung total na nagasto namin sa Pilipinas? Oh, eto lang siya guys Eto lang roughly lang. Hindi talaga ito total. So nasa, hindi pa kasama dyan yung nasa airport, pasalubong pabalik namin dito, yung pagtigil namin doon sa Manila na ilang oras na nag-shopping papunta sa pauwi ng Aklan, tapos ang laki din na nagasto ko ng mapasalubong or dinala ko dito sa UK, nagdala kami ng Red Horse. Hindi yan nakasali dito, pero ito lang yung kinalculate ko guys in total. Ready? 758,000. Ay, naalog siya. Di ba? Ganun kalaki ang naggasto. Masaya ba ako? Or is it worth it? Yes. It's really worth it, guys. And I don't mind na nakagasto ako ng ganun kalaki. Pero etong nagasto ko, guys, akin lang to. Yung anak ko, malaki din yung nagasto niya. As in, malaki din. Kasi, syempre, treat niya yung nanay ko, binilhan niya ng alahas. Tapos, yung mga kapatid ko, kung anong binigay niyang gift, wala na ako doon. Treat din niya yung mga best friend niya doon. Pinainom niya sa bahay, parang akala mo may sabong. Ang daming tao. Kasi yung anak ko lumaki sa Pilipinas. Meron siyang classmates sa elementary, sa high school. Doon siya nag-high school. So, marami siyang barkada. Umuwi kami guys, summer. Oh, so walang trabaho yung mga tao. Nandoon sa bahay. So, ayun guys. So, in total, para sa akin, roughly, to total ko ng 760,000. So, kung uuwi kayo ng Pilipinas, at kung sa sarili lang ninyo at wala kayong mga pasalubong, wala kayong mga barkada, kung ang uwi ninyo doon, mag-enjoy at mag-relax na wala kayong pakialam sa gagastuhin ninyo kung magkano man yun. Sige, salang lang ng card, salang ng salang, hanggat may lumalabas. Ganun talaga ang magagastos. Pero sa case ko kasi guys, it's okay sa akin. It doesn't matter how much I'm going to spend as long as para sa akin it's worth it siya na mag-spend ako ng ganun kalaki sa family ko. Pagbalik ko dito, masaya naman ako na nag-spend ako ng time sa aking family. Magkaiba tayo guys. So meron uuwi, magre-relax at hindi bonggang holiday, hindi sila nagbibigay ng pasalubong o whatsoever, hindi sila nagtitreat. Pero iba kasi sa akin guys. Siguro dahil okay naman sa akin. Okay naman sa akin na ganun. So naging mabait ako sa akin family. Kasi, we'd never know what is in the corner, guys. So, at least, pag uwi ako ng Pilipinas, masaya ako at babalik kami sa UK at magtatrabaho ulit na masaya. So, sa susunod na vlog, sa susunod na uwi, iipunan na naman. Sana mas malaki pa doon pag uwi ko. So, thank you for watching, guys. And see you in my next vlog and I will be active again. Thank you for watching. Bye-bye!